Si Dr. David Demko, isang professor of gerontology sa University of Michigan, kung kinocompute niya ano yung estimated haba ng buhay ng isang tao base sa lahi, sa pamilya, kung nag-exercise ba siya, may bisyo ba siya, ano bang nagpapa-check up ba siya, at paano yung mental at emotional outlook niya. Mako-compute ninyo yung haba ng iyong buhay. So tayo sa Pilipinas, mag-start tayo sa 70 years old. Actually, pwede nyo i-compute. Kung gusto nyo i-compute, lagay nyo lang 70 years old. So yan kasi yung average lifespan sa ng mga Pilipino. Swerte, Doc Lisa, yung mga nasa Japan, 79 ang average nila, plus 9 eh. Kasi healthy sila kumain. So ito start tayo sa 70. Tignan natin ang ating mga tips. Reggie, lapit tayo. Focus natin dito. Sige, yan. So, depende po, tignan natin. So, hereditary. Depende sa gender, ha? So, sa mga babae dyan, kung kayo ay babae, plus 1 year agad. Mas mahaba ang buhay ng mga babae kaysa sa lalaki. Bakit? Mas less risky kasi ang buhay nila Doc Lisa, di ba? Wala sa military, mas hindi masyadong risky yung trabaho. Mas nagpapa-check up yung mga babae. Kaya kayo po lahat ng mga babae, Doc Lisa, plus 1 ka na, 71. So, salamat sa mga watchers, sa mga babae. Tayong mga lalaki, sorry po, 68 years na lang average lifespan natin kasi minus 2 tayong lahat. Base ito sa pag-aaral ng maraming tao. Number 2, meron ba kayong tatay o lolo o lola na lampas 85 years old? Ha? Check tayo, check kung meron. Kung meron kayong magulang o yung lolo-lola mo more than 85, napakaganda po nito. Ibig sabihin, maganda lahi mo. May lahi kayong long life plus 2 years. Ha? Pero kung yung magulang mo, let's say yung tatay mo, 50 years old pa lang, na heart attack na, namatay sa bisyo, sa alak, yun, medyo hindi maganda yan sa lahi natin. So, pag matanda ang inabot ng parents, maganda genes mo, hahaba din buhay mo. Number 3, ito, may lahi ba kayo ng diabetes? Meron bang may cancer? Meron bang may sakit sa puso, sa pamilya? Ha? Kung meron kayong lahi nitong mga sakit, minus 2. Mababawasan tayo ng 2 years. Maganda po aralin natin itong mga factors para alam natin paano tayo mag-iingat. Ito nakakatuwa sa nakita nila. Kung meron kayong anak na 2 babae, kailangan daw 2 girls eh. Minimum 2 or more daughters na kasama nyo sa bahay or at least nandito sa parehong bansa, plus 3 years daw ayon sa pag-aaral. Ha? Alam nyo naman, yung mga babae, sila talaga nag-aalaga sa magulang nila pag may sakit. Sila nagdadala sa ospital, sila nagbabantay. Kami mga lalaki, minsan hindi ganun ka nagbabantay. Ito naman kasi, average lang, di ba? Pwede naman yung lalaki magbantay, pwede rin naman na kahit may sakit sa puso, haba buhay mo, pwede rin naman eh. Pero ito kasi on the average na ito ang nakukuha. At ito po, nakakatuwa. Pag kayo ay graduate sa high school, yung mga bata, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. Nag-graduate ka ba high school o college, plus 2 years sa buhay mo. Kasi syempre, nag-aral ka, alam mo yung... Itinuro yan sa science. Yes, alam nyo ang safe sex, alam mo yung paghuhugas ng kamay, alam mo yung maiiwasan. Kaya napakahalaga yung mag-aral kayo sa mga bata para humaba yung buhay. Sayang yan, plus 2 nakikita nila yan eh. Basta high school graduate, college graduate, mas maingat sila at hindi yung basta-basta. Isa sa pinakamaiksi ang buhay, Doc Lisa, na profession, yung mga very risky, mga car racer, yung mga wrestler. Ang mga wrestler, parang 50 years old lang or 60, namamatay na eh. Very risky kasi yung buhay nila. So, ito, next. Depende, ito naman, puro plus. Depende sa iyong diet at exercise, nakakahaba ng iyong buhay. So, depende sa iyong kinakain. To, so, kapag tayo ay nagdieta o nasa tamang timbang at nag-ehersisyo, syempre, mas maraming plus sa ating buhay. Gaya nito, kung, di ba, lagi nga nating sinasabi sa inyo, maganda
prutas, gulay, isda. Pag yan ang ating madalas kainin at hindi karne, plus 2 years sa ating buhay. Pero pag laging karne, baboy, mamantika, makolesterol, minus 3 sa inyong buhay. So gusto talaga natin isda, prutas, gulay. Yeah, kita mo to ha, minus 3 to ha, minus 3, colon cancer, cancer sa breast, cancer sa atay, cancer sa tiyan, cancer sa bituka, lahat ng cancer dahil sa kakakain ng baboy, baka, taba, prito, fast food, lahat na ng paulit-ulit na mantika. Kaya sinasabi ko sa inyo, health is wealth, pampahaba ng buhay to. Dito tayo sa plus, ha? Huwag tayo dito sa minus. Ha? Kahit hindi ganun kasarap para sa inyo sa yung prutas, gulay, sa umpisa lang yan. Masasanay din kayo sa lasa. At yung mga sauce, di ba, Doc Lisa, huwag masyado maalat. Yes. Kaya nga kung pwede vegetarian, tsaka fruitarian, mas maganda. Dun sa mga on and off na nagdedeta o kung ano yung nauuso, yung sunod ng sunod dun sa mga diet fads, ay nako, minus 5 sa inyong buhay. Basta gusto natin yung talagang araw-araw sumusunod. Kaya hindi yung kung kailan lang may uso. So, wag din tayong nagpapapaniwala sa kung ano-anong mga diet fads minus 5 years sa ating buhay. Ito, Doc Lisa, yung bigla-bigla nagpapagutom eh. Ito yung mga diet Oo, fads kaya na... Yung minsan, all meat. isa, puro high protein, puro karne kinakain, walang kanin. O yung iba, sinubukan na isang araw hindi kakain, gugutumin ng sarili. Hindi nag-aalmusal, sige lang. O, diet, uso ito, uso yan. Nagka-loko-loko tuloy yung katawan. Minus 5, ang laki ng minus nyo. Laki ng minus sa diet fads eh. Hindi kaya ng katawan yan eh. Nahihirapan ang Nahihirapan. Kailangan moderation, pare-pareho kinakain. May pakonti-konti, may prutas, may gulay, may gatas, talagang assorted na pakonti-konti. Kain at syempre hindi lamon. Oo, Yes. magkasama na rin tong daily aerobic exercise. Ibig sabihin, pwede kang maglakad papunta sa iyong trabaho. So, pag araw-araw naglalakad ka, plus 3 years, tsaka yung mga yung naglalakad lang papunta sa trabaho, kung kaya naman, yung hindi delikado yung nilalakaran, plus 1 year. Gamitin ng hagdan, imbes na elevator, form of exercise din yan. Ngayon, yung mga nagda-drive papuntang trabaho, Nako, nakita traffic. natin ang traffic ngayon, talagang magkakasakit ka sa sobrang traffic, minus 3 years sa inyong buhay. So, sana maayos na ang traffic sa Pilipinas. Yan, traffic sa Oo, Pilipinas. nagparinig ako kasi talagang traffic na po. Grabe yung traffic. Nako sa atin. Yes. Ito naman ang next natin. Tungkol sa mga, ito puro minus, Doc Lisa. Ha? Sa lahat nakikinig, hindi ito plus, pero ito pampa minus. Yan, Doc Lisa, ikaw magpakita. Ito, pampa minus. So, ang minus dito, ang ibig natin sabihin, tanggalin nyo itong mga bisyo para mawalan kayo ng minus. Ang unang minus natin, smoking, ha? Naninigarilyo, kahit half pack, kahit 1 pack, kita nyo. Actually, hindi minus 4, mga minus 6 years yan eh. Minus 6 years yan eh. Hindi lang minus 4. At yung mga kasama yung mga naninigarilyo, Doc Lisa, yung living with a smoker, minus 2 years din tayo. Minus 2 din. Kaya wala kang laban eh. Si Mister naninigarilyo, pag uwi niya, may amoy yung baro niya, amoy yung sigarilyo. Pati si baby, kakargahin niya. Si baby, maamoy yung sigarilyo, minus 1 year si baby. Minus 1 year. That's third-hand smoke. Ito, live or work with smokers, nandito pala, yan, oh, minus 1 year. Oh. Sinabi ko sa inyo, ha? So, yan yung average base sa mga interview ng daan-daang libong tao at nakita nila ito yung average lifespan nung mga maiksi ang buhay, maaga na mamatay, at yung mahaba ang buhay. Ito, bisyo, alak. Sinabi ko, di ba, everything in moderation. Mas maganda, wag uminom ng alak. Kung gusto uminom, konting-konti lang. Isang boteng beer lang, isang kopita lang ng wine, hanggang ganun lang. Kasi pag sinobrahan mo, minus 4 years. Ha? Masisirang atay, tsaka brain cells, minus 4.
Ito, nako, mga kalalakihan, kababaihan, ito yung mga kabataan natin, di ba? Number 1 tayo sa teenage pregnancy. Minus 6 years, oh. Alam nyo, ano itong makaka-minus ng 6 years? Maraming sex partners. Ano ang maraming sex partners, Doc Lisa? 3? Marami? 4? O 2? Multiple, multiple sex partner. Multiple, isabihin, pwede mo i-multiply. Siguro 2 or 3 or more. Yan. Paiba-iba ng sex partners, minus 6 years. Bakit? HIV, AIDS, talagang mababawasan yung buhay mo. Mga gonorrhea, syphilis, lahat yan. Tsaka kasama na rin yung mga injection ng drugs. Halo-halo na yan eh. Pag mahilig sa multiple sex partners, naninigarilyo din, uminom pa ng alak, tapos ito pa, talaga ma-add mo lahat yan. Hindi aabot ng 60 years old kasi na-minus na siya lahat eh. At living alone, kayo po, kung may chance na meron kayong makakasama sa bahay, may tulong po. Kung meron kayong makakasama, pwedeng kamag-anak o may partner kayo, at least merong magdadala sa inyo kung merong emergency na pupuntahan. Di ba, Doc Lisa? Napakahalaga pag emergency, kahit po pamangkin na inalagaan ninyo kung tayo ay single. So, dun sa pinakita ni Doc Willie, wala na hong natira doon sa buhay ng maraming bisyo. Ito nga ito Kasi, borderline minus eh. Ito all minus. For sure, Pinagsama-sama magkakasama na yung sigarilyo, alak, at maraming sex partners. Yes. So, salamat sa pag-share at pakitag sa inyong kaibigan na smoker. Yes, pakitag sila. Pakita natin itong board. Mga mabibisyo. Yung mahilig sa alak, pakitag din. Sabi mo, hi, nakikitag lang. Pasintabi. Yung maraming partners, wag mo na lang sabihin marami siyang partners. Itag mo na lang siya konti. At living alone, mas maganda may kasama. Pero, hindi lang tayo puro minus, di ba? Maglalagay din tayo ng mga plus para sa inyo. Ito, Doc Lisa, gusto naman nila to. Pampadagdag. Yes, pakita natin. Annual check-up na kahaba ng buhay. Kung pwede sana, may blood test tayo kada taon, 6 months or 1 year. Mas maganda pagkatapos ng bagong taon o kaya naman every birthday ninyo pag ginagawa nyo ito plus 3 years sa inyong buhay. So, ang nagpapa-check up, blood test, x-ray, ECG plus 3 years sa kanyang buhay. Ngayon, yung lahat naman ng trabaho natin may stress eh. Pero kung marunong kayong magtanggal ng stress, kaya nga stress management, tinuturo po yan sa mga HR or dun sa ating human resource ng ating mga opisina, plus 4 years. Pag marunong kayo mag-relax at magtanggal ng stress sa trabaho, yung mga marunong tumawa, lalo na sa kanilang pagkakamali, plus 1 year sa kanilang buhay. Tsaka, nakakatulong po yung pagiging religious o yung meron kayong religion na pinaniniwalaan. Yung pong mga may religion at talagang nagpa-practice o pumupunta dun sa kanilang simbahan. Siyempre tayo, iba-iba naman ang simbahan natin. Okay lang po yan. Plus 2 years sa ating buhay. At yung mga nagvo-volunteer o nagcha-charity work, kada linggo, plus 2 years sa inyong buhay. Yes, tama yung mga sinabi mo, Doc Lisa. Dito, base dun sa pag-aaral, itong practices faith, ay inaral ko maiging yan eh, yung connection ng prayer sa haba ng buhay. Yung mga pumupunta dun sa simbahan nila, kahit anong simbahan, kung ano man ang religion ninyo, basta weekly ang punta, weekly ang dalaw. Plus 2 years sa buhay. Kasi support group yun eh. Oo. Tsaka syempre, mas relax ka, mas iniingatan mo yung katawan mo, mas healthy. Ito rin, yung mga nagvo-volunteer, tumutulong, weekly ha. Hindi yung tutulong lang once a year. Kung once a year, walang plus eh. Kailangan weekly kasi nakakataas yan ng mga good hormones sa katawan, mga endorphins. So nakita natin dito yung mga check-up, iwas stress, plus lahat yan. Ang ganda ng plus, di ba? Talagang pero may minus din.
Pag hindi mo mga ginawa, hindi nagpapacheck pag up. hindi mo ginawa, yan, -3. Pag lagi kang stress, mainit ang ulo, nilalabas sa Facebook ang init ng ulo, -3. Hindi naman. Okay, tapos yung laging seryoso, laging mainit, laging angry, -3. Galit sa mundo, -3. Kaya kahit nagkamali tayo ng sagot, okay lang, +1 naman sa buhay natin. So, ito yung iingatan natin. Tsaka tama-tama to, Doc Lisa, nakita mo isa to sa goals natin eh. Meron na tayong kinausap na isang doctor na magaling na tumutulong sa atin na sabi ko, tulungan mo ako gawa tayo ng isang batas para sa libreng check-up sa Pilipino. Kasi nakita natin, ang libreng laboratory test at libreng check-up ay makakadagdag ng +3 years sa lahat ng Pilipino. 100 million Filipinos tayo ngayon. So, +3 years. Yung kababayan natin ngayon, walang libreng lab test, walang libreng check-up, kaya -3 years. So, makita nyo, halos 6 years ang madadagdag sa buhay ng Pilipino kung magbibigay tayo ng libreng check-up sa bayan. Tsaka pinakompute ko na eh. Doc Lisa, yung libreng check-up, aabot lang siya ng, sa bawat tao, makakuha ng 1,000 per year na libreng check-up or 2,000 pesos a year. Kung 2,000 pesos a year, i-cover natin yung 20 million na may hirap na Pilipino, that's 2,000 pesos abot ng 40 billion pesos a year. Kaya yan sa budget ng gobyerno. 40 billion a year, meron ka ng libreng check-up plus 6 years, lalo na sa may hirap. Kung 1,000 lang ibibigay natin na lab test na libre a year, pwede rin 20 billion pesos a year. So, pag may batas dyan, malay natin, meron tayong makilalang congressman, hopefully may ilang senador, kilala natin, pupush natin yan para magkaroon ng libreng lab test. Pwedeng through PhilHealth, pero sa tingin ko, national government na magbibigay. Kasi alam ko, kayo, ang problema lagi hindi alam na ang taas na pala ng blood sugar, ang taas na pala ng anemic na pala, diabetic na, may sakit na pala sa puso, may bukol na pala sa tiyan. Wala akong pera pang lab test, ang mahal-mahal ng X-ray, ECG, ultrasound. So, I think 2,000 pesos sa murang laboratory, makakahaba. And we have the basis. Diba, Doc Lisa, pakita natin talaga sa mga nakikinig sa atin. Baka meron tayong mga politicians yan. Maganda po yan. Libreng lab test sa Pilipino, gustong-gusto yan. I'm sure, lahat na nakikinig, check yan. Walang hindi mag-check yan kasi yan ang kailangan natin. Wala pa tayong libreng lab test sa PhilHealth. Sa PhilHealth, kailangan ma-hospital ka muna. Malaking tulong ang PhilHealth. Kung na-hospital ka na, malala ka na, nabangga ka ng kotse, nandun ka sa hospital. Pero kung ako, gusto ko lang magpa-check up kasi meron ako naramdaman, walang libre. Gastos, sariling bayad. At dahil kulang ang pera ng Pilipino, health is wealth nga, kulang pera natin, hindi tayo makagastos. Maliit lang kasi sweldo natin eh. Okay? Yes, So, yan. maraming nag-comment dito. Tama nga daw, libreng check-up. Libreng- May ilang nag-comment. Ayaw daw nila malaman ang sakit nila. Kaya hindi sila nagpapa-check up. Oo, kadalasan lalaki yon, ayaw malaman yung sakit. Tama. Oo. Kadalasan ganoon, ayaw mo malaman yung sakit kasi wala ka pang sakit, gusto mo tuloy yung bisyo mo. Kaya lang, oras na magkasakit ka, oras na lumala na siya, wala ka ng choice. Parang kotse yan. Sabihin mo, ayoko tingnan ang gasolina ng gasoline ng kotse ko. Ayoko tingnan kung may oil pa yung makina ng kotse. Pwede. Huwag mo tingnan kung may oil, huwag mo tingnan kung flat ang tire, huwag mo tingnan kung may headlights ka pa, mababangga ka na lang one day. 'Di ba? Like yung kilala ko ngayong pasyente, hindi naman siya mamamatay ng kinabukasan, namatay siya, hindi eh. Maghihirap pa siya ng 5 taon, makakawawa siya, ang daming operasyon, mauubos yung milyong-milyong pera, kawawa. Kawawa ang pamilya mo, ubos ang pera ng pamilya mo, mabebenta yung bahay mo, yung kotse mo, matitigil yung aral ng bata mo dahil hindi ka nagpa-check up. Check up na takot sa dugo, isang test lang eh. Pag nakita natin diabetic, di bawas sa matatamis. Nakita natin mataas cholesterol mo, bawas sa matataba. Nakita natin kulang sa dugo, di kumain ka ng vitamins pampataas ng dugo. Simple lang eh. Nakita natin mababa potassium mo, kumain ka ng saging, buhay ka na. 'Di ba? 'Di ba? Kailangan natin ng check-up dahil gusto mo i-check up ang kotse mo para hindi mabangga yung pamilya mo. Okay lang 'yan.
hayaan mo, pag ako nag-check up, kahit gaano ka bad news, gagawin kong good news para sa'yo. Di ba? Eh, kung good news na masasabihin, di nag-celebrate kayo. Di ba? Check up kayo, normal eh. Hindi. Yung mga lalaki talaga ayaw magpa-check up, Doc Lisa. Kaya nga sabi ko sa mga kababaihan, paki-share ito, paki-tag sila para sayang naman. Ito po, ito, sa mga kalalakihan. Ito, walang check up, may plus. Yan ang gusto nila libre, libreng plus na walang check-up. Pero medyo mahirap to. Kung makukuha nyo tong plus 5 years, di ba? Solid yan, plus 5 years. Kung meron kang healthy and long relationship sa iyong partner, isa lang ang partner, of trust and respect, plus 5. Okay, pakicheck. Sa mga babae, mga lalaki, comment kayo. O, itag mo yung partner nyo, si Mr., si Mrs., kung sino man regular partner nyo, plus 5. Pero kung lagi kayo nag-aaway, hiwalay, may babae, may lalaki, minus 2. Talagang sasakit ang ulo mo dyan, minus 2. So, actually, nakita nila yun eh, kasi mas masaya. Ito po, maganda, Doc Lisa, owning a pet dog or a pet cat na nakakadagdag Or ko. pwede rin makialaga ka na lang ng pet ng iyong kapitbahay Oo nga. kung lagi mong maiiwan yung iyong pet kasi kailangan niya ng isang yaya eh. So, yun merong mga inaalaga ang dogs or cats plus 2 years sa kanilang buhay. So, good news yan sa mga animal pet lovers. At dun sa yung mga kaibigan, mas preferred natin sana iba-iba ang age. Older Oo at nga, younger maganda yan. sa iyo plus 1 year. Oo, mas gusto natin iba't iba ang age. Mas masaya kasi sumama dun sa mga mas bata at dun naman sa nakakatanda ka ng wisdom. Kaya pag pipili ng kaibigan of all ages, plus 1 sa inyong buhay. At yung mga in love, makakadagdag ng 7 taon sa inyong buhay kasi in love ka eh. Meron kang reason para mabuhay sa mundo at mag-iingat ka. Siyempre, ayaw mong iwan yung iyong mahal sa buhay. So, ito in love sa partner, sa boyfriend, sa girlfriend, pwede rin sa spouse, sa anak, at sa magulang.